Cheryl padulong Pilipinas dito sa Disney. Kanya si travel po nila Kibe, ni Sean, ni Mama, ni Papa nato sila Cebu padulong, pabalik. Kanya kasama po sa safe travel ngayon na po ngayon na po ng Diyos. Salamat sa Ginoo sa maayong pagbiyahe. And salamat po sa Ginoo sa safe travel lang mo padulong Davao last week kay nag-attend mo katong National Disciple Making Campaign sa programa ni Peter Tanchi. Siya ang speaker po. Si Pastor Edmond Chan, para siya ang Singaporean. Speaker po na mo ang iyang asawa. Salamat sa Ginoo sa kuwan to lang one day lang pero grabe ang kaning mga lessons ba na na-impart nila sa mga daghang kay tao mga 5,000 kabok nag-attend sa SMX sa SM Lanang. Salamat sa Ginoo sa provision nga makaapil ana. Kaya actually last January ko punta ang plano ni Vincent makaapil ana. Pero sa una lang to sa Pasay sa ilang main church. Pero kuanto siya international to ang disciple making campaign. Kani kay national no, sa mga sa Philippines lang. Salamat sa Ginoo sa opportunity ana. And salamat po sa higayon nga dala ko sa iyang mensahe karon. Bisan ko kanang giubo niya sakit kay akong tutulunan tulon ba. Salamat gyud sa Ginoo. Arang-arang na ko. And sa itong pagpadayon, ako ang ginamit tanan sa pag-ablis sa itong mga Bible. Mga nabatay tanan ng Bible. Atong ablihan ni sa Matthew chapter 25 verses 1 hangtod sa 13. Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Ang sambingay mahitungod sa napulo ka dalaga. Akong basahon sa maayong balita nga version, Cebuano version. Matthew 25, chapter 25 verses 1 hanggang sa 13. Akong basahon. Niadto unyang adlaw ang paghari sa Dios may sama niini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Verse 2, damhag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Verse 3, ang mga damhag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana ug lana nga igdudugang. Verse 4, samtang ang mga maalamon nagdala mga sulanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Verse 5, ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. 6, tungang gabi na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali ka mo og sugata siya. 7, ng mata ang tanang dalaga o giandamil ang ilang mga suga. Verse 8, unya ang mga danghag niingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga sugat. Verse 9, apan ang mga maalamon may tubaw, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamo inyo. Verse 10, busa ang mga danghag na dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala sila dito, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam may kuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirahan ang pultahan. 11, unya miabot ang ubang mga dalaga o misangpit sila, Sir, pasudla kami. 12, apan ang pamanhunon may tubag, wala ako makaila kaninyo. Verse 13, ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw ka mo, kay wala ka mo mahibalo sa adlaw o sa takna. Magampo ta.
Amahan nga langit nun, salamat sa higayon nga mga paminaw ni makapamalan mo sa pulong, kaya kami tigong kaalam ang ibalo, aron nga masabtanan mo kini nga sambingay, makahatag ka na mo o kadasig, pag mga pagpahimang mo Ginoo o amo ang mga pag-ako Lord, lubos tanan nga ikaw may masidunggan sa mga kinabuhi. Hindanan mo ginampo, ginatugyan sa pangalan ng Jesus. Palot sa pagpaglingkod. So makausap ay ibigay sa itong tanan o ang title sa ato ang mensahe karon yung ibigay is Ready or Not, the Bridegroom is Coming. No, ready or not, the Bridegroom is Coming. Again, akong i-summarize ang nahitabo sa sambingay. No, si Jesus, nagsulti siya o usa ka parabol or sambingay mahitungod sa napulo ka dalaga nga diadto sa pagsugat sa pamanhunon or sa bridegroom. Karon ang lima ani ingon sa Biblia, they are wise, ang laing lima are foolish or danghang sa akong version. Muglain siya naman. And then they are bringing oil, kauban ang ilahang katong suga, no, kay oil man itong ilahang pangsindi sa suga. And then ang katong laing lima, wala sila nagdala og extra oil. Karon niabot ang karon na na-delay ang pag-abot sa bridegroom or sa pamanhunon. Hangtod nga nagbuka sila og nakatulog. Tapos niabot ang pagka-midnight, niabot ang naing sulti nga niabot na ang bridegroom. Muna nga dali ka mo og sugata siya. Tapos ang katong mga foolish nga mga dalaga, mangayo sila og extra sa lima nga mga wise tungod kay mamatay na ang ilahang suga. Pero wala silang matagi kay wala na po extra ang katong lima nga nagdala og katong extra nga mga oil. Gingon sila nga palit na lang mo para masudlan ang inyong lamp o oil. And then sa paglakaw nila, niabot na dayon ang bridegroom. Tapos nanulod sila sa katong wedding banquet, sa kumbira, sa kasal. Unya, nagisiradan ang puntahan, inighuman, niabot ang mga limang mga danghag na dalaga o nasiratan, di na sila makasulod. So, kaniya sambingay is part of Jesus Olivet Discourse. No? Nagsulti na ko last Sunday sa ning Olivet Discourse. Muna ang iyahang katapusan nga diskurso pagpanudlo dito sa Mount Olive. And ang iyahang ipanudloan is about ang iyahang second coming o ang end times. So sa parabol, iyang i-compare ang kingdom of heaven sa napulo ka mga dalaga nga naghulag sa pamanhunon nga nag-symbolize nga kinahanglan ta maging spiritually ready. So sa Jewish nga wedding, ang ilahang custom kay mga to ang bridegroom sa bride, kauban ang iyang mga kauban, murag procession sila pero walay exact time karos ang madto. And then usually gabi siya mahitabo. So sa pag-abot sa bridegroom, iyang dalahon ang bride kauban ang iyang mga bridesmaid. Mga to sila sa wedding banquet o usapon silang kaning kultura na agad sila dapat katong lamp o katong oil. And then pag once na makasulod na sila, sila na dayon na ang ilahang katong asa sila magtapok, ilang tigumanan. And then kaning 10 ka mga dalaga, sambingay man kasagaran sa mga sambingay, mga symbols na siya. So they represent kaning 10 virgins na dalaga, they represent professing believers, no, mga believers in Christ. And then ang delay sa bridegroom is the arrival sa ato ang second coming o sa iyong pagsulti. Ang pag-abot sa bridegroom or ang delays, it represents the second coming.
and it tests their kanang preparedness or readiness sa ilang spiritual nga bahin. So, kung atong tanawon ng kaning sambingay, ang bridegroom mo ni si Jesus Christ, and then ang kaning bride is ang church. Pero na yung mga interpretations nga ang ginapasabot ang mga bride diri ang Israel. Pero ang kasagaran sa mga interpretations, ang church ang bride. So ang iyang second coming is like kanang sudden nga pag-abot like sa nahitabo sa kaning pamanunon. And only those nga mga naka-prepare by faith and those who are filled with the Holy Spirit will enter the eternal wedding banquet. Mo niya ang whole point sa sambingay. So this evening, mag-share ko tulo ka mga kamatuoran nga akong i-share sa inyo ha. Kung sa atong makatunan ani, in line with our emphasis this month, which is ang eschatology or the study of the end times. So first point na to is all were invited but not all were prepared. Kung balikon, first point, all were invited but not all were prepared. Sa verse 2, akong balikon, 5 of them were wise and 5 were foolish. Nga, nadala sila o lamp o oil. Kaning lamp, it represents the faith, ng faith na to. And kaning oil, usually, ang oil, kung mag-study na sa Bible, it represents the Holy Spirit, or anointing, pag-anoint sa Holy Spirit. One ang representation sa oil, ang Holy Spirit, or ang atong genuine nga spiritual life. And kung ang imong sabton, no, imagine kung naay napulo ka mga estudyante sa eskwelahan, then mo take sila og board exam. Karon ang 5 sa ilahan nag-study, then ang 5 pod wala sila nag-study. Ang ilahan lang nagadepende lang sila sa kanang tagna-tagna, ako ihatag sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo. Kaya kung di na para sa tuwa, di na para sa tuwa, so mag-study pa ko, kung yan ay ilang mindset ba. Pero ang 5, nag-prepare din sila, nag-study din sila kada adlaw. Unya, abot ang test, and then ang result, ang nakapasar lang yun, katong 5 ka mga nag-study, mga nag-prepare. Kung ingaw na anak po ang kanang illustration ni Jesus Christ about sa iyang pagtulilo sa second coming. So, kung sa application na sa ato ang church or sa ato ang spiritual life, no, many people, mga professing Christians, nga ngayon sila nga I am a Christian, I am a child of God. Pero but only those nga naay genuine and true faith and naa ang indwelling sa Holy Spirit sa ilaha, sila lang ang makasulod sa kingdom. Na kuha na to, meaning dili tanan nga part sa church automatic makasulod sa langit, so sa makaangkon ng eternal life. Dili tanan nagasimba kada Domingo naay kasiguruhan nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kay naay daghan ng mga Kristohanon by faith ang ngayon sila nga paano ko akong faith kay Christian ako sa Ginoo gyud. Pero atong himduman nga naay tulo ka klase nga faith. Una, intellectual faith, kanang unahuna lang ang faith nimo dili sa heart. Muna ang faith sa mga demonyo. No, na sila faith sa Ginoo pero nagaspurok sila. Ikaduha nga faith kanang una kay intellectual, ikaduha transactional faith, kanang murag ang faith murag gihimo nilang kuan ba tambal, mutumar lang sila pag masakit, murag mo naaray sila faith if maayo ang dagan sila kinabuhi. Pero maabot gani ang mga problema sa kinabuhi, mawala na sila sa simbahan, ma-discourage sila, mga transactional faith, musimba lang sila sa Ginoo pag maayo nilang mood. Pero pag dili kayo maayong mood, daghan sila ang problema, di na sila musimba.
O ang ikatulo, ang genuine faith. Ang genuine faith mo ni ang tinuod ang ginapangita sa Ginoo katong by heart ang ilahang faith. No matter kung sa circumstances sa kinabuhi, ang ilahang faith kay tinuod jud. And then if genuine ang imong faith, na ang indwelling sa Holy Spirit sa imuha. No, na ang Holy Spirit nagapuyo. And if na ang Holy Spirit nag-indwell sa imuha, mo-produce yun na o fruit, no fruit sa Holy Spirit. So mo na siya ang ato ang first point karon. No, all were invited but not all were prepared. So ginapahimangnuan gyud ta, no dita kanang magkumpiyansa ba. Munang nindot gyud niya from time to time ginabalik din nato pagwali ang kaluwasan. Kay dili tanan mga nakadungog first time nakasabot. Para sa ako nga, first time ko giwalihan sa kaluwasan kasabot. Pero ni-oor ako. No, that is intellectual faith. Ni-oor ako, pero ang akong pagsabot sa kaluwasan, gradual ba? Hangtod niya ay, model niya kaluwasan. Dili first time. Dili talang tao first time kasabot tayo, makuha din nila ang mensahe sa kaluwasan. So second point, the delay test the depth of readiness. Sa verse 5 ni siya, yung dili ang pamanhunon nalangan sa pag-abot, busa, nagtuka o nangatulog ang mga dalaga. Kaning delay, akong giingong na, muna ang waiting period before ang pagbalik sa Ginoo. No, it represents the waiting period. So sa ato ang Christian life, naatay ginatawag nga spiritual lethargy or spiritual laziness. Kanang tapulan ba? So, it is very common sa itong mga churches karon. Kana bitaw, nagasimba pero if tagaan mo kanang commitment na dili sa ako, kanang hilig magbalibad ba? Hilig magkunya-unya. Kanang dili prepared. Kanang mga Christians nga go with the flow na bitaw pero pag tagaan mo kanang sa trabaho, dili sila mo commit. Parang may una sila, dili ako. Gusto lang mong simba, parang gusto lang mong lingkod, maminaw. Dili gusto mo trabaho. Ngayon na ba? Spiritual lethargy. It is very common sa ito karon. Pero kaning wise believers, kaning mga believers, they keep their lamps burning. Meaning, ang ilahang kadasig, ang ilahang faith, ilahang gikinabuhi. Ano bitaw? Kanang they are professing Christians and then makita po niyo silang life na tinuod yun sila nga Christians. Napoy mga Christians niya, professing Christians, pero dili po makita silang life. Meaning, kanang dili sila prepared bitaw silang life. Wala sila oil sa ilang lamps. So, ang point diri is, ang readiness cannot be shared or borrowed. Para sa nahitabo sa mga foolish na mga dalaga. Pag-abot sa pamanhunon, nakita nila, magpalungay na ang mga suga. Karon, gusto sila mo makik-share sa oil, sa katong wise ng mga dalaga. But, dili pwede. It's like ako mahatang yung example namin daw. Ang point ani nga second point kay ang preparedness nato, ang readiness nato. Murag mag-announce ang isa po, mag-announce ang sursiko nga, uy, mag-run out tibok adlaw karong Sunday. So ikaw, sa may buhaton nimo, no, prepare ka, may generator, magpendaan ka gasolina, crudo, mag-charge na ang kasi mga cellphones, kay if dili ka mag-prepare, pag-abot sa panahon, no, wala kayo magamit yung mga suga, kung naa kayo mga chargeable yung mga suga. So ang application ani, practical application sa to, dili ka ang preparedness or ang readiness sa usa ka Kristohanon is personal. No, salvation is personal. Dili ka pwede makik-share. Nga pag-abot sa panahon, akong parents kay active man sa church, so madala ako nila, dili ko na Kaya salvation is personal. Dili pwede nga nag-attend man ko sa usa ka church nga dasig ka nga church, pero ikaw din imong spiritual life dahil dili dasig.
So dili jud ka dili na makadala sa imuha kay salvation is personal. Ang pag-prepare is personal, dili pwede nga mag-agad ka sa uban. Okay? Nasabtan na to? Dili ta pwede or kung kita mama magsalita itong anak. Okay ra ni kay dasig akong anak. Okay ra ko na sila ang madasig. Okay na sa ako Nako tigulang nako. Nako mo. Mulay ilon ako mo. So dili mo nana walay pagpahulay sa Christian life. No, kung gini lifetime gini hangtod napatay kusog. Mulihok kita motrabaho diya sa Ginoo. No, dili excuse kay si Antio Ligan no, marami siya ka-active. Muwali, musunglit, mumisyon sa daghang pagbatik siya katigulangon. No, si Pastor Bonnie, mga examples bitaw nga kailangan natong tularan kita ng mga young people. So, spiritual maturity is personal and daily. Spiritual or ang salvation and ang preparedness is personal and daily yun na. So, last point na to karon nga gabi is when the door is shut, it's too late to prepare. Sa verse 10 na siya nga nasulti diri busa ang madanghag nga dalaga bilakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunon, ang 5 kadalaga nga nagkapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirahan ang pultahan. Kaning closed door, it means final judgment na siya nga wala na joy kanang hangyo-hangyo. No, it's like sa time ni Noah nga pag-abot sa time nga manulod na sila sa arka, ang nagsira sa pultahan is ang Ginoo. So wa na gyud makaabayana. Bisag gusto nila Noah nga luoson ng mga tao, wa na sila mabuhat. Kaya ang Ginoo may nagbuot. Kaya sa panahon nga kailangan mangandam ang mga tao, they are living like normal lives nga walay pagpangandam. So pag-abot sa panahon sa final judgment na wala na joy kanang hangyo, wala na grasya ani nga time, wala na mercy sa final judgment. Di na nimo pwede mahangyo ang Ginoo. So kailangan kita mangandam sa karon. So salvation is by grace through faith, but the time of salvation is now. Ito yung ni Pastor Bonnie na sa iyang pagpasalamat. Karon ang adlaw sa kaluwasan, dili ugma mo kailangan masabtan sa mga tao no nga mayon sila mga dili sa kong simbaron sunod na sa kong mga lagad sunod na. So muna ang problema kay dili prepared ang mga tao. No, kailangan niya sila sultihan nga maging prepared sila sa ilahang spiritual life. Kaya naay final judgment, naay time limit nga saratan na sa Ginoong pultahan. Imagine ka na ikaw nang-apply ka for scholarship and then nang-apply ka after deadline na. Bisan pa o qualified ka, pero ang opportunity nga maka-apply ka for scholarship is wala na. Kaya after deadline naman ka ni niliho, after deadline na ka nag-prepare, after deadline na ka nagpasa. So mag-ingan na po ang atong pagpangandam sa ito ang spiritual life. No, do not delay repentance. The time to seek the Lord is today. And do not gamble with eternity. Siyempre sa do not gamble with eternity. Kanang nag-assume ka ba nga you have time. Kanang imuhang gina-take for granted ang karon nga panahon ay ang kanang eternity or pagpalit sa Ginoo layo pa man na dili sa ko prepare kanang magkinabuhi sa ko nga tuan kanang carnal Christian kay wala pa na ako na experience nga na bitaw. No, you cannot set your foot sa church and your other foot sa world. No, dili pwede mo na anak. That is kanang carnal Christian. Carnal meaning fleshly nga ang imuhang earthly desire, nag-desire pa ka for kalibutan ng mga butang, and then at the same time naapod ka sa church nag-serve. No, dili na siya pwede sa kingdom ni God. Kailangan ang ato ang
tibuok ang kinabuhi is 100% for the Lord. And kailangan ako masabtan nga ang atong evaluate ba atong evaluate ang kaugalingon if ang ato abang life is 100% sure nga prepared pagbalik sa Ginoo anytime. No, kailangan nila to kapila naman ito makadungog, pero kailangan nila to balikod permanente. No, kaya dili ta makasiguro ba nga ang tanan ng tao nga nakapaminaw permanente nakasabot dayon no, na yung mga tao nga di pa yun ma-absorb. So kailangan yun siya balik-balikod. No, wala pa yung mawala sa to, balik-balik mo nato ni. In fact, makahatag pa kita sa kadasig o kanang pagpainom daw. Madumagan na to ang kanang kaalam. So sa katapusan, ang whole point ani nga sa bingay is ningon si Christ sa katapusan, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Meaning, be watchful and be ready, be prepared sa toong life. Kay si Jesus is coming not for the religious but for the ready. No, naidap kong kalahian ang religious o ang katong Diyos nun, mga ready ng mga tao. Kaya ang religious, mga religyoso, they are committed sa religion. Pero katong Diyos nun, they are committed sa Diyos. Nakuha na ito ang kalahian. No, Jesus is coming not for the religious, but for the ready. Katong na genuine nga faith. So, ang pangutana karon, akong ibilin sa inyo ha, will you be found with oil in your lamp? Meaning, will you be found a heart filled with the Holy Spirit and a life prepared for His return? No, muna na kung pangutana akong ipangutana sa mga kawalingon. Pag maabot sa ang Ginoo, ang ato ang bridegroom, atong mamanhunon, are you prepared nga na kay heart filled with the Holy Spirit and a life prepared for His return? Ang Holy Spirit, akong gingon balikod, Holy Spirit nga kanang naga-indwell sa ato katong naga-produce og fruit. Kay without the Holy Spirit, kung wala yung Holy Spirit sa itong life, we are unprepared. Kung na ang sinuot na istorya, we are unprepared. Dili, wala nag-matter. Pag-abot sa panahon, wala nag-matter. Unsa ka kusog imong pagtawag sa Ginoo. Unsa ka kusog imong pagtuktok sa puntahan. Maingon din ang Ginoo sa imuha nga, wala ko kaila sa imuha. No, only those who have the Holy Spirit, indwelling the Holy Spirit, are prepared for the coming of the Lord and will enter the kingdom of heaven. Mga ito nang i-evaluate itong magaling mo. Di ta magkumpiyansa. So, akong gihang transfer pa nito. Let us close our message with a prayer. Father, we thank you sa imuhang sambingay about sa napulo ng mga dalaga o imuhang paabot sa mga sa una pa hangtod karon we should be prepared, we should be ready, and we should be watchful. And Father, tabangin mi Ginoo nga if among life dili pa prepared, Lord, tagay mi kaalam Ginoo nga maging aware mi ani. Tagay mi og kanang kadasig Ginoo nga mudul diya sa imuha, mo repent, and then na ay genuine nga faith diya sa imuha, Lord. Kaya gusto na mo nga inigbalik ni mo, Lord, maapil mi nimo dala. Father, among pag-ampok Ginoo nga imong mga kanakan diri sa MCCSB, kaming tanan Ginoo maging prepare me sa among spiritual life, ug dili mi maginabuhi like carnal Christians nga serve sa church at the same time nagkinabuhi sa mga buhat sa kalibutan. And Father, tagay may kusog nga masuklan nga mga battles sa among kinabuhi. And Father, among ginatugyan sa imuha o laos tanan, Lord, among mga pag-ampo na ikaw may mapasidunggan sa mga kinabuhi. All of this, Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our personal Savior. Amen.